Sa positive mga kapiksi, nakikita natin na may mga bagong opportunities na maaring dumating sa'yo pagdating naman sa kaperahan, guys. Okay? Lalo na sa negosyo or business, kung kayo ay nagbabalak magnegosyo mga kapiksi. Yung iba sa inyo, feeling ko, meron na kayong natayong business, pero lalo pa siyang magi-strengthen. Okay? So, parang this is like a brand new beginning para sa inyo, para lalo nyo pang mapagtibay yung inyong mga negosyo, yung inyong pinagkakakitaan. Kung hindi naman ito negosyo, kung ito naman ay trabaho, parang nabibuild nyo naman yung sarili nyo, yung performance nyo, gumagaling kayo sa trabaho, gumagaling kayo sa chosen path nyo. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong October to November para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Virgo. So ito yung energy ng Moon mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Virgo. Ito. So, Virgo guys, kayo ay na-represent ng King of Pents sa ating spread. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon ngayong October mga kapiksi ay sa October 14. Tapos yung next new moon naman ay sa November 13. So, ang reading na to mga kapiksi ay para sa period na yan. Combination to ng positive and negative energy guys. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. So, angel number 666 mga kapiksi, i-check nyo yung ibig sabihin yan kasi baka may additional na mensahe sa inyo yung inyong mga anghel gabay. And also guys, lumabas din dito yung feminine energy ng earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring you may also be dealing with another earth sign mga kapiksi. So, ito yung combination ng positive and negative energy mga kapiksi. Unahin natin yung negative energy guys, no? Kasi nararamdaman natin dito sa spread na to na parang meron kayong nakatampuhan, something like that. Meron kayong disappointment, frustration with another person in your life. Maaring nagtalo kayo nitong person na to. Pwedeng sa ano to guys, pwedeng sa workplace. I'm sensing na sa workplace ito. So, maaring kasamahan nyo sa trabaho. Pwedeng boss nyo or amo nyo or just anybody na medyo nagkaroon kayo ng hindi magandang konfrontasyon. Okay. Hindi magandang konfrontasyon. Pwedeng kaibigan din ito mga kapiksi. Tapos parang ang issue nyo is may kinalaman sa pera. Pero itong person na to guys, lalo na kung let's say for example inutangan kayo tapos hindi siya nagbayad sa inyo. Pero itong person na to, magsusorry ito sa'yo mga kapiksi. Pwede ring partner mo or specific person, lalo na kung meron kayong away sa pera ng iyong partner or specific person, no? Pero magsusorry ito sa'yo kapiksi, manghihingi ito ng tawad and susubukan niyang ibalik sa'yo kung ano man yung kinuha niya or hiniram niya sa'yo. Pero yun nga lang, yung iba sa inyo parang medyo alanganin na kayo. Ibig sabihin parang hindi na kayo nagtitiwala sa kanya, parang ayaw nyo na siyang pakinggan. Siguro dahil din sa sobrang sakit na naramdaman nyo, nawalan kasi kayo ng tiwala kumbaga parang sobrang nagtitiwala kayo dito sa person na to, tapos parang hindi nyo naisip, no, na magagawa niya sa'yo yung ginawa niya. So again guys, pwedeng romantic relationship, pwedeng non-romantic relationship, pero nakikita natin na hihingi ito ng tawad sa inyong mga kapiksi. Okay lang naman guys na kumbaga okay lang naman na wag kayong magtiwala ulit sa kanya kung ayaw nyo talaga, pero importante yung mapatawad nyo sila because kapag kayo ay nagtanim ng mga negative emotions like galit, anger, hatred, resentment, grudges, yan, kayo yung nagsasuffer, hindi sila. Okay, so ayaw natin na mag-suffer kayo. Kailangan maka-move on kayo, maka-move forward. Wala yung mga negative emotions kasi yung mga negative emotions nagsisilbing block yan sa inyong buhay. So, much better na forgive them, move on, tapos kung gusto nyo silang putulin sa buhay nyo,
kayo na yung masusunod doon, kayo na yung bahala doon, pero putulin nyo rin dapat yung galit kasi kayo yung magsasuffer. Okay? Alright. So, yun yung nakikita natin sa negative. Yung negative, at least meron siyang halong positive kasi nararamdaman natin na magsasorry itong person na to. Sa positive mga kapiksi, nakikita natin na may mga bagong opportunities na maaring dumating sa'yo pagdating naman sa kaperahan, guys. Okay? Lalo na sa negosyo or business kung kayo ay nagbabalak magnegosyo mga kapiksi. Yung iba sa inyo, feeling ko meron na kayong natayong business pero lalo pa siyang magi-strengthen. Okay? So parang this is like a brand new beginning para sa inyo, para lalo nyo pang mapagtibay yung inyong mga negosyo, yung inyong pinagkakakitaan. Kung hindi naman ito negosyo, kung ito naman ay trabaho, parang nabibuild nyo naman yung sarili nyo, yung performance nyo, gumagaling kayo sa trabaho, gumagaling kayo sa chosen path nyo or chosen field nyo mga kapiksi. Okay? So, nakikita natin na magiging maganda naman yung daloy ng inyong kaperahan. Angel number 111 mga kapiksi, no? For some of you, parang feeling ko meron din kayong investments na papasukan. Pero, guys, pagdating sa investment, no? Make sure na maghinay-hinay. Alam nyo na, marami ng, kahit yung mga artista, no, guys, kasi mahilig akong magbasa. Yung may mga artista din na even sila na i-scam, no, akala nila legit. So tayo pa kayong mga ordinaryong tao, di ba? So guys, make sure na mag-aral mabuti bago mag-invest, para ayan, no, gamitin yung isip mga kapiksi, no? Mag-aral mabuti para siguradong nasa legit lang yung inyong mapag-investan. May mga bagay na mamamanifest kayo, guys. Itong minamanifest nyo, you've been working on this for a long time. Ibig sabihin, matagal nyo na siyang minamanifest mga kapiksi, pero maaaring meron kayong mga blocks or resistance before, pero ngayon, nakikita natin na magpo-progress yung inyong manifestation. Pag sinabing progress, uusad, no? So, make sure, guys, na ang sikreto lang, guys, sa manifestation is persistence, no? Even if wala kayong nakikitang movement sa trading nyo, you have to persist. Kailangan nyong magpatuloy, no? Mag-focus dun sa inyong desire para mag-manifest siya. And pinagpapahinga din kayo, no? Parang ina-advise din kayo ng inyong mga guides na magpahinga this new moon season kasi masyado na kayong pagod dahil sa inyong kakakilos, dahil sa inyong pagsisikap. Wala namang masama na maging masipag, no? Actually, yan nga yung ina-encourage natin, na maging masipag at matyaga tayo, but at the same time, equally important din mga kapiksi yung pagpapahinga sa buhay natin. So, wag na wag mo yang iti-take for granted. Okay? So, yan yung reading nyo for tonight. I-mind nyo na, guys, yung mga new opportunities sa business, new opportunities sa career, new opportunities sa kaperahan, kasi yan yung nakita nating strongest energies nyo, positive energies, at saka itong mga manifestation na to, i-mind nyo na tong minamanifest nyo. I-comment nyo na rin sa baba kung ano yung minamanifest nyo. Nagmamanifest ba kayo ng bagong trabaho, bagong negosyo? Nagmamanifest ba kayo ng bahay, ng pera? Comment down below, guys. Gusto ko marinig yung mga minamanifest nyo. Okay? Alright. So, tingnan natin, Virgo, yung additional na mensahe sa inyo, guys, gamit itong deck na to. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, mag-avail ka na ng course. Sobrang ganda talaga niyan. And may good news ako sa'yo kasi ngayong October
buong buwan ng October until October 31, magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. So mag-avail na kayo habang mainit-init pa, guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. So, ito yung additional na message sa inyo, guys. Tamang-tama, ito yung sinabi ko kanina. Balsamic mon or balsamic mon, hindi ko alam kung paano i-pronounce, sorry. Pero this is a time for healing. Sabi ko nga sa inyo kanina, guys, yung healing kasama yung pagpapatawad dun sa healing, no? Yung forgiveness, acceptance. Kasi diba sabi ko sa inyo, for some of you, maaaring may nakagawa ng hindi maganda sa inyo, tapos parang hihingi ito ng tawad sa inyo. So, yung pag-apologize niya, mga kapiksi, yung pag-forgive mo sa kanya, pagpapatawad mo sa kanya, it's also a part of your healing process. Kasi kapag ka nagpapatawad ka, nawawala yung mga negative emotions mo, no? So, very important yun na i-focus mo. And at the same time, yung sinabi natin kanina na you have to take a rest, pinagpapahinga ka. Kasi baka napapagod ka na, and sometimes, yung sobrang exhaustion, nagkukos siya ng mga sakit-sakit, di ba? Karamdaman, stress, lalo na yung stress. Baka may mga nararamdaman kayong negative na alam nyo yun sa physical na aspeto. So, take care of yourself, mga kapiksi, mental, emotional, physical, and even yung spiritual, mga kapiksi. Alright? Attune to the moon, guys. When one is healed, all are healed. Diba meron tayong kasabihan na sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. So, ibig sabihin, kapag may nararamdaman yung isa, masakit yung, kunwari, masakit yung ngipin mo, diba? Parang ramdam na rin yan, masakit na rin yung ulo mo, tapos parang masakit na rin yung buong katawan mo, ganyan. Ganun din kapag ka nag-heal kayo, no? Kapag ka nagiging ma-okay kayo, magiging maganda yung pakiramdam nyo, diba? Overall. So, dapat focus tayo sa inyong healing, mga kapiksi. Kung kayo naman, guys, ay may mga emotional pain na pinagdadaanan, meron tayong Ho'oponopono and self-love subliminal, available yan dito sa ating YouTube channel. Libre lang yun, mga kapiksi. Papakinggan nyo lang ng paulit-ulit. Best combo yun, guys. Ho'oponopono plus self-love, okay? Hanapin nyo na lang yung dalawang subliminal na yun dito sa ating channel, and basahin nyo na rin, guys, yung mga success stories, no? Kasi marami na tayong natulungan dyan sa mga subliminals na yan. Alright? It's time to let go of the past, mga kapiksi. Very important yon. Kaya importante, para makalet go kayo sa past, kailangan ng forgiveness, okay? Acceptance and forgiveness. Kasi pag walang acceptance and forgiveness, hindi talaga kayo maka-move on from your past. So, yun yung first step, guys. Acceptance and forgiveness para ma-let go nyo yung past and makapagsimula kayong maka-move on sa inyong buhay, okay? You are about to turn the corner, so papaliko ka na, no? And yung nag-aantay sa inyo, guys, maraming opportunity. Sinabi ko sa inyo, may mga bagong opportunity kayo, whether sa business or sa trabaho, basta source of income, yan. So, antayin nyo lang yan, paparating na yan. You need more time to heal. Healing is a process, mga kapiksi, proseso yan, hindi yan minamadali, diba? So, antayin nyo lang na maging ma-okay talaga kayo. Think about how the situation would look if everyone were healed. Imagine niyo, mga kapiksi, what would you feel, what would you be, what would you see, what would you hear kapag okay na yung sitwasyon na pinagdadaanan nyo ngayon, di ba? Relax, chill lang, walang problema, enjoy lang, di ba? So, you have to put yourself in that state kapag okay na ang lahat, para maramdaman yung state of being, of living in the end, para maging ma-okay yung buhay nyo. Alright? Okay, so comment down below, Virgo, if naka-resonate kayo dyan. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran, no? Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. Yung mga pinapamind ko sa inyo, i-mind nyo na dyan. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.